obstacles slip away. The call of peace for all to hear. May we witness it in our day. Nations of the world rejoice. Celebrate this holy choice. Lift your eyes and raise your voice. Create Tikkun Olam. From the time of Noah's life. Shalom at magandang araw sa lahat, and welcome again to our weekly study ng Sha'ar Habitakon or Gate of Trust ng Rabbeinu Bachya Ibn Fakuda. And this is from the teachings of Rabbi Michael Skobach, and to be presented to you in Filipino by Nagid of B'nai Noach Congregation Philippines of Noahide Nations. So, but before we start, gaya ng ating nakasanayan, atin munang i-dedicate ang zekot or merit ng ating pag-aaral sa mga may karamdaman at may sakit ngayong panahon na ito, at ating isipin ang kanilang mga pangalan habang tayo ay pinag-aaralan ang mga lessons. At sa ating sarili, atin ding hilingin sa Hashem na sana tayo ay kanyang gabayan upang madali nating maintindihan ang mga bagay-bagay tungkol sa ating pag-aaral. At sa Israel, ating ipagdasal na sila ay magkaroon ng tagumpay at kapayapaan. So, again, nasa session number 26 na tayo, no, ng Sha'ar Habitakon. And this is now chapter 4. And ang Rabbi Bachya Ibn Fakuda ay magbibigay detalye sa 7 aspeto ng ating buhay kung saan kinakailangan ang bitakon or pananampalataya, no, or trust in English. So, unang sinabi niya na aspeto ng ating buhay is yung when it comes to our physical well-being. Trusting in Hashem when it comes to our physical being. So, the general approach is that lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay nangyayari dahil ito ay decree ng Hashem para sa atin. No? Ito ay kanyang desisyon. Ito ay kanyang judgment. Therefore, ang ating state of mind ay dapat, ito ay ating tatanggapin ng mapayapa, no? Excuse. At isipin natin ng ating Creator, blessed be His name, ay truly ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa atin. The Creator truly knows what's best for us. So we are riding on His plane in a journey called life, no? And He is the pilot. Hashem is the pilot. So we should trust that He knows more than we do. So gaya ng pagsakay natin ng eroplano, hindi natin nakikita ang piloto, pero tayo ay nananalig, no? Binibigay natin yung buong tiwala sa piloto na tayo ay dadalhin niya kung saan tayo dapat pumunta. So, in that way, we will feel secured, having in mind that Hashem runs the world. Things might not happen
no, hindi man mangyayari yung mga bagay na gaya ng ating inaasahan or sa isip natin na yun yung tama, but inisip natin, no, na dapat ganitong kalaking pera yung ating kikitain or dapat ganitong edad yung ating mararating upang ma- mabuo ang ating buhay, no, or ating pagstay dito sa mundong ito, no, in order to live fully in this world. But it's God who decides over these things, no? Dapat yun yung ating isipin lagi, na ang Hashem ang nagdedesisyon tungkol sa mga bagay na yun, who will be successful and who will be failure, who will be rich and who will be poor, who will be leaders and who will be followers. So those are the things that God decides, no? However, there are so many things to consider also, no? Aside from God's judgment, because meron tayong binigay rin niya na free will, no? But ultimately, siya pa rin yung may final na say sa lahat ng bagay sa buhay ng bawat isang tao. So example, if Hashem decrees that a person is to die, even the best doctors could not save him. So marami na tayong karanasan nito, no? Or nakikita natin na karanasan ng ibang tao na kahit gaano pa nila kayaman, pero kung hindi na talaga gusto ng Hashem na sila'y buhayin pa, kahit na ilang doktor na napakagaling sa buong mundo ay hindi pa rin na sasagip or nabibigyan ng lunas yung kanilang mga sakit upang sila ay patuloy na mabuhay. However, if that person who is sick prays sincerely and became a better person spiritually dahil sa kanyang prayer life, no, nagbago siya, naging mas spiritual siya na tao, no. So mas hindi na siya naging makamundo. So then he may affect God's decree because Hashem sees in him a different person, a renewed person, worthy of a better decree or judgment. So kapag ikaw ay nagdadasal, sabi ni Rabbi Baksha Ibn Pakuda, at hindi ka naman nabago dun sa essence ng pagdarasal mo, like for example, nagbabasa ka ng mga awit or psalms, then there are so many things na nakikita mo doon na pwedeng magbigay ng impact sa iyong buhay spiritually. So kapag na-change ka ng mga words ng mga dasal mo, so Hashem will see a different person now. So he will be affected with that. Then his decree will also be affected. But we have to remember that there is also what they say, that Hashem is not a man, or God is not a man, and He never changes His mind. So we have to remember that the words used here might differ in meaning. No? Kasi pag sinabi nating mind, ibig sabihin yun yung mga batas na binigay niya. But these judgments, no, is coming from similar sa judgment, no, ng ating mga hukom, na galing yan, aside from galing sa isip, ay galing din yan sa puso. So judgments are affected by how people behave during the trial, no? Kapag yung tao ay nagpakita ng improvement, then his judgment might be affected by the judges seeing that the person, while in prison, had changed his life. So, ganun din yung parang similaridad doon. So, Hashem might not change his mind, but He may change his heart towards the decrees that He made to a person, because this time the person that he sees is a different person than before. No, before he experienced
those sickness sa kanyang buhay or any suffering. So Rabbi Avigdor Miller, one of the Tzaddikim or Tzaddik in the past generation, so says that recognizing that Hashem is in control of our lives is being righteous. But being careless about our security and for others around us is sinful. No? So, trusting in Hashem is righteous. But being careless and do not care about the security and safety of yourself and others around you, that is being sinful. Like failing to check the accent, no, ng isang itong palakol, no, at lumipad yung ulo nito, then may natama ang tao, namatay. So yun ay failure to check yung mga bagay na will cause injury or even death to other people. So, or a parent not able to put the proper safety measures in his house, no, causing his death or the child's death. Alam niya na merong batang maliit sa kanyang bahay at hindi niya nilagyan ng mga bakod, no? Kaya ang nangyari, nahulog yung kanyang anak. So, he cannot say that it's Hashem's control. Kasi meron ding carelessness on his part as a parent. So God determines the death of man, of course, no? But it doesn't justify the carelessness of the perpetrator. Even saying, no, yung nangyari, kagaya nung napabayaan yung anak niya. So sasabihin pa niya na baka ito yung gusto ng Hashem, that that person or the child will die anyway. So that kind of thinking, according to Rabbi Miller, is sinful. So we now go to the question, no? Ang tao ba ay pwede niyang gamiting rason ang ang bitakon or tiwala sa Hashem to justify his actions in putting himself or others in unnecessary danger? Pwede bang sabihin ng tao na or gamitin niyang rason yung tiwala niya sa Hashem para gawing rason sa kanyang mga ginawa, no, na paglalagay sa peligro ng sa kanyang sarili at sa ibang tao? So, ang sagot nun is hindi. But, kung ikaw ay nasa biglaang peligrosong sitwasyon and wala kang pamamaraan na ito ay ma-anticipate, no, or mapaghandaan. So, like yung robbery or tsunami, mga biglaang insidente yun, no? So, it is appropriate, tama lamang na gawin mo kung ano yung mga nararapat upang ikaw ay mapalayo or layo ka sa pahamak or sa peligro. While at the same time, ikaw ay nagtitiwala sa Hashem na siya ay tutulungan ka upang maligtas. So, ganun, no? So, ang tiwala mo kay Hashem is upang ikaw ikaw ay kanyang niligtas, pero ginagawa mo pa rin na iligtas yung sarili mo sa pamamagitan ng paglayo doon sa peligrong sitwasyon na yon. In reality, no? So, sa ating araw-araw na mga ginagawa sa buhay, meron pa rin tayong na-experience ng mga panganib, no? Kahit nga naglalakad ka sa daan, no? Pwedeng may mangyari sa iyo na kapahamakan, no?
So, the general rule of the Torah is that if most people consider such risk acceptable, then it is permissible, provided that you observe all the safety measures. So, gaya nung pagsakay mo ng eroplano, no? So, hindi naman natin sigurado na sa lahat ng pagkakataon na yung paglipad ng eroplano ay magiging maayos yung takbo ng mga makina or whatever na nagpapalipad nito. Pero ang dapat gawin ng mga nagpapatakbo nito ay i-check muna lahat ng dapat na i-check, no? Upang hindi maglagay sa peligro yung pasahero at lahat ng sumasakay at nagmamaneho ng sasakyan na yon, no? So, again, the general rule of the Torah is that if most people consider such risk acceptable, then it is permissible, provided that you observe all the safety measures. Okay? So, acceptable yun kasi marami namang sumasakay na aeroplano at majority naman ay hindi sila napapahamak. Ilan lang yung mga isolated incident. So, sa Deuteronomy 6 verse 16, no? Deuteronomy 6 verse 16. Sabi ng Torah, you shall not test the Lord your God. You shall not test Hashem your God, as you tested him at Massa. So, this verse or this place called Massa refers also to the verse in the Torah in Exodus 17 verse 1 to 7, where Moses renamed the place Massa ve Meriba. Dahil ang mga taong kasama niya, yung mga Israelita, ay tinitest at kinukontent, no? Yung Hashem kung kanya bang ibigay yung kailangan nilang tubig, no? Ito yung sitwasyon na pinukpok ng Moses ang bato upang lumabas yung tubig, no? So, alam naman nila na wala talagang posibilidad na lumabas yung tubig doon sa desyertong yon, pero gusto talaga nilang subukan, no, ang kapangyarihan ng Hashem. So, we are not allowed to test and contend, no, God. Kaya yung pangalang Massa ve Meriba ay nangangahulugang testing and contending. So Rabbi Bakya teaches that we are testing Hashem when we are engaging ourselves in any unnecessary danger. So, gaya ng ginawa ng mga tao sa panahon ni Moses, ay tayo rin ay gumagawa ng ganun kapag ang sarili natin ay nilalagay natin sa peligro or alam nating peligrosong sitwasyon. So, when we intentionally expose ourselves in danger and rely on Hashem to save us, this is testing Him and this is sinful. Okay? So, if the person might die, no, ito yung isang So, dahil sa pag-expose mo daw sa sarili mo sa isang peligrosong sitwasyon. So, ang unang circumstance, no? So, if the person will die as a result of testing, no, dahil siya ay namatay, no? Dahil ilagay niya yung sarili niya sa isang dangerous na situation, then he'll be considered as have committed indirect suicide, no? Or he has committed suicide indirectly. Hindi nga direkta siya na nag-suicide, no, na tinusok niya yung sarili niya,
ng isang matalim na kutsilyo or nilaslas niya yung kanyang pulso. So, hindi ganun kadirekta, but still, dahil sa kanyang ginawang or nilagay niya yung sarili niya sa peligro na hindi naman kinakailangan, ay para rin siyang nag-suicide sa mata ng Hashem. And he will be held accountable after his death or afterlife because it is not God's will that a person lose his life by means of his own hands through his reckless behavior. So, hindi yun will ng Hashem na ikaw ay mamatay sa sarili mong kamay. So, the prohibition of murder includes our very own life. So, we remember in the Aseret Deverot or the Ten Commandments that one of the prohibition is the thou shalt not murder. Or also in the Shiva Mitzvot, B'nai Noach, no? One of the prohibition also is murder. So, pag ikaw ay nag-suicide, ay murder pa rin yan dahil ang sarili mong buhay yung kinitil mo. So, in fact, suicide is punished greater than killing other people. Dahil kung gaano kalapit yung pinatay mo sa sarili mo is mas severe ang punishment na ibibigay sa iyo ng langit. Okay? So kaya sinabi sa Amos, no, sa Tanakh, no, sinabi ng propeta Amos in chapter 1 verse 11. Thus says Hashem, for 3 sins of Edom I look away, but for 4 I will not pardon. What is that? For pursuing his brother with a sword and suppressing his mercy. So dito, hindi kagad ibig sabihin na brother or kapatid ay isa yung source nyo, no? Isang magulang. Kung hindi, ito ay nangangahulugang relative. So this refers to the Israelites, no? Na sila ay tinuturing na kapatid yung bawat isa. So according to the prophet Amos, no? So ito ay isang bagay na napakalaking parusa, yung patayin mo ang iyong kadugo, especially your own very life. So the more close the person to you or to the killer, the more severe is the punishment. So Rabbi Bakya compares a person who commits suicide and those who put themselves in unnecessary risk to a servant who is commanded to guard his post, but left it even if he is not yet relieved of his duties by the master. So ito medyo makarelate ang isang sundalo, no? Dahil meron tayo tinatawag na GO number or General Order number 5, no? Yung to quit my post only when properly relieved. And I thought when I saw this one, no, I've heard this one from our rabbi, na-remember ko, no, that our Creator, blessed be His name, is also a commander, and He has put us inside a body to guard it and to take charge of it until He will say that you are relieved from your duties and you can go out from that body. That's the only time that our commander, our master in heaven, is allowing us to go out from our body. Otherwise, we will remain in our body, then we do our service to Him. Okay? So, yun, no? GO number 5. So, in the first Samuel, also in the prophet Samuel, in verse 16, or chapter 16, kasi dalawa yung Samuel, no? May first Samuel, may second Samuel. This one is in chapter 16 of first Samuel. So the prophet is hesitant to go to Bethlehem to anoint David kasi inutusan siya ng Hashem na palitan ang haring Shaul
ng bagong hari at napili si David na kanyang i-anoint ng oil yung kanyang ulo upang siya ay declare na kapalit na hari ng Israel. So, nanganganib ang buhay or naiisip ng propeta na ilalagay niya yung sarili niya sa panganib, kanyang buhay, kapag siya ay ginawa niya ito ng lantaran kasi sigurado papatayin siya ng Haring Saul. So, the concern of Samuel is justified in the eyes of Hashem. And this is not lack of trust to him. This is seen by the way Hashem responded to the prophet. No? He even provided Samuel a cover story. No? Sinabihan niya na pumunta ka doon at kumuha ka ng isang batang toro, no? Upang sabihin mo na ito ay gagawin mong sakripisyo at kasama mo ang buong pamilya ng Haring David upang hindi magtaka si Haring Saul. So ganun nga, no? So we see how Hashem through his response, no, justified the concern of Shaul or shall I say the concern of the prophet Samuel. Kasi nga si Prophet Samuel is a very or highly righteous person. Kaya malawak yung kanyang pagkakaintindi ng mga bagay-bagay tungkol sa Hashem. So, yung pagkakataong yun na naisip niya na ang kanyang buhay ay hindi naman talaga ganun ka-risky para ilagay niya sa kamay ng Haring Saul. Kaya tinulungan siya ng Hashem. So, though there's a Torah principle called Shluke Mitzvah Inam Nizokim, or ibig sabihin yan, an agent of mitzvah is assured of protection. So, ang isang tao na gagawa ng isang magandang gawain para sa Hashem, like ito na inutusan siya, ito isang mitzvah o isang command galing sa Creator natin. Napuntahan niya si David at kanyang lagyan ng ulo ng kanyang ulo ng oil, no? But Samuel realized that his mission wasn't very risky at all, no? Na-realize niya, no, na hindi naman ganun ka-risky. And he is particularly commanded not to commit murder and to choose life. Ganun yung sinabi ko kanina. Na-realize niya na hindi naman ganun talaga ka-risky yung kanyang mission, and hindi niya dapat i-expose yung sarili niya sa kamay ng Haring Saul na gustong kitilin ng kanyang buhay. Kaya mas binigyan niya ng bigat yung commandment na thou shall not commit murder and to choose life. So, ating ipapatuloy ito sa susunod na linggo, no? At sasagutin natin yung tanong, what if kung ang isa namang tao ay sa kanyang pag-expose sa sarili sa isang panganib or mapanganib na sitwasyon ay hindi siya namatay, no? Hindi siya natuluyan. So what if that happens? What will be the result? What will be the consequence in the eyes of Hashem? So pagpatuloy natin pag-discuss yung 7 mga aspeto sa ating buhay, 7 areas in life where the Bitachon is relevant. So again, sa ating mga nakikinig, mga kasama natin sa Binaynuwak, Philippines, at sa mga kasundaluhan sa Philippine Army, at sa lahat, no?
nag-aaral ng Torah ng Hashem na nakikinig sa atin. Naway kayo ay patuloy na kanyang gabayan at bigyan ng kanyang blessing, ng wisdom, understanding, and protection at shalom, no? Or kapayapaan. So, lihitraot, and see you next time, and all the best.